shout out sa mga plantita, plantito, plantins, planters dyan na hindi kumpleto yung araw or hindi kumpleto yung araw kung hindi nakakapunta sa kanilang mga garden. Isa po ako dun guys na hindi kumpleto yung araw ko guys. Hindi kumpleto yung araw ko kapag hindi ako nakakapunta sa aking garden. So, meron tayo ditong pa superwoman. And a-arrange ko siya dyan guys, doon sa may bandang ibabaw, dyan sa may area na walang laman. Pag nagvi-video ako, napapangitan talaga ako. So, I don't know guys kung matatapos ko today kasi medyo umuulan. After that filming, nung repotting sa ating kumintang, hindi ko alam guys kung matatapos ko to. Pero sana, kahit ganito lang yung ulan, or ganito lang, ano lang naman siya guys, taligsik. Hindi naman masyadong malakas. So, meron naman ditong, nakaganyan. So, hindi din tayo nauulanan. So, sana matapos ko siya. So, ayun guys, keep on watching. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now. And please turn on please turn on the notification bell down below para notify ka if ever na may gagawin tayong video. And let's begin! Could you be the one? Medyo lumakas-lakas konti yung ulan pero still nandito pa rin tayo sa ating garden. And guys, gusto ko lang i-share sa inyo guys or na hindi po lahat ng aglonema is same sila ng gusto nila, or yung mga aglonema guys is shaded area lang talaga. So hindi nila gusto yung super init kasi nga nasusunog yung mga dahon nila. Pero itong aglonema na ipapakita ko sa inyo today, parang mas maganda siya ilagay sa indoor or sa loob talaga ng bahay. Kasi meron, aminin naman natin, kapag nilalagay natin yung mga halaman natin sa loob ng bahay, after how many days is yung iba is lumalaylay. Hindi ko alam guys pero itong aglonema na ipapakita ko sa inyo guys is best siya for indoor. Super guys. Sobrang gusto niya doon sa loob ng bahay. Ito yung aglonema guys na sinasabi ko. Ito yung dalawang aglonema na yan guys. Ito yung sinasabi ko. Ito si Boxer aglonema at saka ito si Red Cochin. Ang aglonema na super ganda niya doon sa loob is itong si Red Cochin. So unlike dito sa ito guys, maganda naman din siya sa loob, pero kapag hindi siya po nakakakuha ng light from galing sa labas, kung hindi niya nakukuha yung light na galing sa labas, is talagang yung kulay niya is mag-fade or hindi lalabas yung kagandahan ng aglonema na ito guys. Pero unlike dito guys, kapag nandito to sa loob, itong pagka-red ng kanyang leaves or yung niya is mas lalabas yung kulay niya. Lalo na kapag naalagaan talaga guys na nesting and also walang mga alikabok yung dahon, talagang lalabas yung kulay ng aglonema na ito. Ito si Red Cochin guys. For me lang po. Best po to siya pang indoor. Kasi kapag nasa indoor siya, itong di kagaya dito nasa labas na siya. Although magwa 1 month na siya guys, nandito sa labas, yung dahon niya is nakaganyan talaga. Nakalaylay. Unlike guys, kapag nasa loob siya, is gaganito po yung dahon niya. As in, gaganyan po siya guys. Parang prayer plant guys, na kapag gabi gumaganon. Ganon yung effect ng aglonema na ito, si Red Cochin, kapag nandun po siya sa loob. So, ayan guys, hindi ko alam kung ako lang ba nakaka-experience nun, pero nilabas ko tong aglonema na si Red Cochin kasi gusto ko siya i-train dito sa labas. Pero until now guys, 1 month po na siyang nilabas dito sa bahay. Ayan, yung dahon niya is hindi talaga bumabalik sa pagkaganon. Alam nyo ba guys, nung nasa loob ng bahay to, is super ganon yung leaves niya. Super ganon,
sabi ko nga, parang prayer plant na nakaganon talaga, mga kalateya, kapag hapon na is, gaganon talaga yung mga dahon nila. Pero ito siya guys, almost 1 month na nandito na sa labas. Hindi pa din siya bumabalik sa pagkaganon guys. So ayan, actually, nilalagyan ko na siya ng lupa, parang nilagyan ko na ng mga fertilizer para tataba siya. Pero so far, sana is tataba talaga siya. Unlike dito guys, sobrang taba nito. Pariha lang po sila ng pagkaalaga. Same lang po sila kung paano inaalagaan. Same lang po sila. So, tara, dito yung ating fireball guys na nagpapapansin. Palagi kong nagaganon. So, natatakot baka maganan ko yung bulaklak na super ganda. Ayan. Tadaan! Natawa ako doon sa kapitbahay namin guys kasi pinakita ko sa kanya, pumunta sila kanina dito. Sabi ko, tingnan niyo yung bulaklak ko, super ganda. Pagtingin ni Tia Inday, wow, ano yan? Sabi ko, yan yung halaman na fireball. So, sabi din ni Ate Minda, it's wow, swerte yan. Kasi yung fireball talaga guys, is once a year lang po talaga siya namumulaklak. So, unlike sa ibang mga halaman na halos every month, kapag inaalagaan mo, dinidiligan mo, sobra-sobra, mamumulaklak po siya or tataba siya. Ito si fireball guys, although tataba siya, pero once a year lang po talaga siya namumulaklak. Kaya, ayan yung beauty niya guys, nakakulay ng buhok ko. Ayan yung beauty ng fireball guys, nakakulay ng buhok ko. Ayan guys, so, ayan siya guys, super ganda. Parang bola siya na, yung laruan ng bata guys, na bola. Parang yun yung, ibig sabihin ng halaman natin. Pero sabi pa ni Ate Minda, nag-wish siya dito. Bigyan mo ko maraming pera. Diba? So, pero maganda din siya guys. Although, masasabi natin na halaman lang siya. Meron talaga guys, like the money tree, money plant. Yung Pachera aquatica or yung chestnut tree guys, i-consider ko talaga guys na super blessings po talaga siya. Or kapag inaalagaan mo talaga guys is magi-give back talaga siya sa'yo. Parang i-reward kita kasi inalagaan mo ako. Ganun yung effect sa akin guys ng money tree, promise. Without money tree guys, hindi ko alam kung ano yung content ko today. Siguro mga wala lang, dyan lang sa, yun guys. Kasi sa money tree talaga nagsimula yung channel ko or yung channel na ito na pinapanood nyo ngayon. Although hindi naman talaga siya kalakihan, hindi maraming views, pero masasabi ko guys na sa tulong ng money tree, yes guys, sa tulong ng money tree, kaya po tayo nagkakaroon na ng konting push na lang at magpa 5,000 na tayo guys. Ayan. Ayan, fully bloom na yung ating king fireball na halaman. Fully bloom. Yan po yung itsura niya guys kapag fully bloom na siya. Super ganda niya tignan.